Ay, natigil yung pagbabasa ko ng Bible, guys. Napagtanto ko na sana nung baby pa lang namatay na lang ako. Bakit ko yun nasabi? Kasi siyempre, diretso na sana ako sa langit. Hindi na ako mapapatanong kung saan ako pupunta pag mamatay na ako. Sa langit ba or sa impyerno? Kumbaga, diretso na talaga sa langit yung babagsakan ko kasi baby pa lang ako namatay na. Tulad sa anak ko, baby pa lang siya. Wala pa lang siyang alam about sa makasalanan. Kaya diretso talaga siya sa langit. Ngayon ko na pagtanto na sana ng baby namatay na lang ako. Natuloy na lang sana yung hirap ako makahinga. Di sana, nasa langit sana ako ngayon. Yun yung na-realize ko ngayon. Kasi na-imagine ko yung anak ko. Siguro, ang saya na niya ngayon. Kasi nasa langit na siya. Iba na yung joy doon niya. Kasama niya yung mga anghel. Kasama pa niya yung Lord. Kasama pa niya yung Panginoon. Nakita na niya yung Panginoon. Sa bagay, doon naman talaga tayo papunta, no? Pero, na-realize ko sana nung baby na lang namatay ako. Kasi ngayon, na matanda na ako, siyempre, mapapatanong ka talaga kung saan ka pupunta, sa langit pa o sa impyerno. Sa sobra ba naman dami mong kasalanan, hindi na mabilang, at inuulit-ulit mo pang gawin? Deserve mo kayang mapunta sa langit? Kahit naman ikaw siguro, nanood dito. Mapapaisip ka na lang na sana nung baby na lang, nung matay ka na. Dahil alam mo na yung ligtas ka na. Alam mo na papunta ka talaga sa kamay ni Lord. Yung gano'n. Siguro na-realize ko lang ngayon na tama yung plano ni Lord na masakit na kinuha niya yung anak ko. Pero na-realize ko ngayon, okay na siguro na ganun na lang nangyari dahil alam ko na nasa langit na siya. Ligtas na talaga siya. At hindi na niya naranasan yung dito sa mundo na magulo, sobrang lala na, ang dami nang nangyayari. Lalo na pag maabutan pa tayo ng yung about sa nakalagay sa Revelation na ang lala yung mga mangyayari pagdating ng end times, pagdating ng tribulation ba yun? Ang daming mangyayaring magaganap. Nagsimula na nga yung gera diba? So, buti pa siya, yung anak ko. Ligtas na siya. Samantalang ako, ito, questionable pa kung magkita ba kami. Pag balang araw, kung mamamatay ako, magkita kaya kami? Kasi ako, sobrang kasalanan kasi ako. Paano ko kaya makikita yung anak ko? Ganun. Sana talaga, ngayon ko talaga na-realize na sana nung baby pa lang namatay na lang ako. Kasi ang hirap maging mabuting anak ni Lord. Hindi makaiwasan na ang daming temptasyon. Yung gusto mo nang magiging masunurin sa kanya, pero ang daming tentasyon na gagawin si Satan. Tignan mo, magbabasa nga ako ng Biblia, pero yung utak ko hindi nakapokus. Tinitintal niya ako. Diba? Ang hirap. Ang hirap maging mabuti. Ang hirap sundin. Ang hirap sundin na maging anak ka ni Lord. Dahil andito pa kasi tayo sa laman. Kaya matintal talaga ta. Matintal ta mga kasalanan, matintal lalo na sa atong usip, sa atong mata pa lang sa isip.
sa bibig. Ay, number 1 na yan, makahimo no tag sala. Muna nga na-realize ko, sana nung baby pa lang, namatay na ako. Ay, naku. Buti pa yung anak ko, ligtas na, nasa langit na siya ngayon. Wala nang sakit na naramdaman. Ako nito, ko alam kung ano pa yung pagdaanan ko, kung ano pa bang mga malalang pagsubok na darating sa akin. Nakakapagod babuhay dito sa mundo. Alam mo yung, kaya nga parang na-realize ko ngayon, ayoko na mag-anak. Kasi kung mag-anak ka, ganun din mangyayari. Maranasan niya yung hirap. Maranasan niya yung krisis ng mundo. Maranasan niya yung makasalanan ng mundong ito. Ayoko na magdamay ng buhay. Ayoko nang gagawa ng buhay. Yun nga, gagawa ng anak. Kasi kung gagawa kang anak, siyempre, pag magpatuloy yan, lalaki yan. Oh. Mamulat siya sa mundong ito na sobrang gulo. Sobrang lala. Oh. Pag siya naman nagagawa ng kasalanan, oh. Tapos mas lalala pa. Oh. Di alam mo na kung tapos mamatay siya sa bigla. Ang dami siyang kasalanan just hindi siya kumikilala ng Diyos. O di ba? Bagsak ka impyerno. O, wala na. Hindi na lang ako mag-anak. Hindi na ako mangdamay ng buhay. Mag-antay na lang ako hanggang kailan matigi. Hindi ko na rin inaasahan ng mga ambisyon na yan, mga plano-plano yan, magpundar-pundar ng mga material na bagay. Hindi ko na, wala na yan sa isip ko. Wala na. Kasi ganun din. Mamatay ako, wala. Useless ang lahat. Ako, dito, trabaho lang ako. Para maiba lang yung isip mo. Hindi ko malala yung anak ko ng matodo. Oo, may income ako. Okay na ako. Ipon konti kasi hindi mo man alam kung paantuson pa ka ni Lord. Hindi pa kakuhaon dayo. Medyo na katulad ng iba na namamatay lang habang natulog. Hindi na nagising. Dapat ganun na lang. Gusto ko lang ganun na pagkamatay ko. Hindi na ako paantuson. Para wala nang hindi ka na makasagabal sa pamilya mo ba? Yun ang gusto ko. Pag ako mamatay, yung gusto lang diretso, urom, ganun. Ang urom para diretso wategi. Hindi ka na magpaalaga ng mga magulang mo, ganun. Ganun ang gusto ko. Yun ang hinihingi ko, Lord. Ayaw ko panto sa Lord ko. Yung magaling kong kwaon. Ayaw ko panto sa Lord. Kuha ako dayon. Kaya nang matulog ra ko ba, tapos hindi na makahinga. Nga na rang gampo. Nga na lamang. Kaya ayaw ko na makasagabal pa sa mga ginikanan, mga igsoon, or whatsoever. Gusto ko na lang na, diretso, tigok, ganun. Ano na yung pinagsasabi ko? Yan lang yung na-realize ko sa utak ko.